Ramir Boulder po, naritong muli. Talakayin lang po natin itong mga mainit-init pang balita, no? Title po nito, mas maraming makukulong sa 2026, Malacanang tiniyak may susunod pang aresto. Ang ine-expect po kasi ng tao, Mr. President, ay ang na may makulong, ha? Na malalaking tao. Yun may mga posisyon, ha? Ang nakulong lang si Sara Diskaya, kontraktor. Paano na yun mga sangkot na senador at mga congressman? Yun po ang hinihintay ng taong bayan. Isa yan sa pagbaba ng trust rating, ha? Sa survey sa inyo ng SWS. Ipinakita, inilabas ng Social Weather Station ang kanilang survey na bumaba ang inyong ah, ang porsyento ng inyong ratings, ano? Isa ito sapagkat kayo'y nagsabi noong mga Nobyembre pa na may makukulong na malalaking isda, may makukulong na big fish. Hinahanap ng tao, hinihintay ng taong bayan yung sinabi niyong yun, Mr. President. Sa totoo lang, pati na ako, naghihintay ako. Huwag niyo namang sabihin, huwag niyong, baka maaring maging empty promise lamang ang lahat. Mahirap naman po yun. Lalong bababa ang inyong ah, ratings niyan kung nagkataon. Mahirap po kasi yung salita ka ng salita na wala namang napatunayan. Ano? Ako po ay sumusuporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Pero kung ganito naman ang nangyayari, nako, delikado. Pag nag-promise ka sa tao na may makukulong na mga sangkot, mga senador, mga congressman, yung malalaking isda talaga, ay dapat mangyari. Magpapasko. Si Diskaya, hindi big fish si Diskaya eh. Si Diskaya ay ginamit lamang ng mga senador at congressman. Walang pinagkaiba yan kay Janet Napoles na ginamit din ng mga senador. Ano? Ang mahirap dito, nagpapagamit sila. Nagpapagamit sila sa mga senador na magnanakaw at mga congressman. Kaya sila napapahamak. Yan ang talagang dahilan kung bakit napapahamak itong mga kontraktor na to dahil nga sa nagpapagamit sa mga contract at sa mga magnanakaw na senador at congressman. Sana wala nang maulit pa na ganito. Dahil nakakaawa rin naman yung mga ginagamit yung tao. Ano? Kumikita kayo pare-pareho sa pera ng taong bayan. Hindi nyo naman pinaghirapan yung perang yan. Okay lang yung mga sweldo nyo, gastusin nyo. Pero itong mga kickback, suhol, ay nakakarimarin po kayo. Sa totoo lang. Ang dami-daming naghihirap ng mga Pilipino. Ha? Taliwas na taliwas sa sinasabi ng Pangulo na ang mabagal na progreso ay nagpapahina sa tiwala ng publiko. Yung nagpapakita ng tunay na laban sa systemic na korupsyon dito sa Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa mga press statement, lalo na kapag ang mga nasasangkot ay may kapangyarihan, kalyado sa Kongreso, kalyado sa Senado,
kung hindi maaksyonan ng mas agresibo sa 2026, maaring maging empty promise na lang ito. Ano? Ito po ang patuloy ang pagbabantay ng publiko sa investigasyon umanong katiwalian sa flood control project. Mas maraming makukulong sa 2026. Ayon sa Malacanang, tiniyak may susunod pang aresto. Sino ang aarestuhin nyo? Ha? Si Bryce Hernandez? Si Henry Alcantara? Ha? Si Bernardo? Si Roberto Bernardo ba yun? Oh? Sinabi ng Malacanang na mas marami pang individual na sangkot sa mga questionabling flood control project ang inaasahang makukulong sa darating na taon sa gitna ng batikos sa mabagal na usad ng mga pag-aresto. Ayon kay Presidential Communication Secretary Dave Gomez, there will surely be more thrown behind bars in the new year. Kasunod na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y bilyong-bilyong anomalya. Ay, ito na naman tayo, Mr. President eh. There will surely be more thrown behind bars in the new year. Sinabi nyo, magpapasko, may makukulong na big fish. Si Sara Diskaya lang naman ang nakulong. Wala namang mga big fish doon. Si Sara Diskaya, ginamit lang ng mga senador, ha? At mga congressman. Ginamit ng mga DPWH official. Hindi big fish si Sara Diskaya. Ha? Bagamat marami siyang nakuhang pera, pero hindi siya ang big fish dito. Ang big fish dito ay yung nasa gobyerno, yung may mga katungkulan kagaya ng congressman at mga senador at ng mga nasa executive. Kapag kayo, wala pa kayong napakulong ng mga senador at congressman, lalong bababa ang trust ratings nyo. Sinasabi ko lang. Mag-ingat po kayo. Lalagapak po kayo. Kasi yan ang ini-expect ng taong bayan. Sino kukulong nyo? Si Roberto Bernardo? Ikulong nyo rin yan dahil isa rin siya sa mga uh, nagpagamit, nagpauto sa mga senador at congressman. Ha? Marami ang lumalabas sa balita na mga sangkot. Pero ngayon, hindi niya magalaw. Bakit? Kulang sa ebidensya? Ano pa bang ebidensya ang gusto nyong kunin? Ha? Nagsabi kayo, nagsabi po kayo ng ganun na may makukulong, magpapasko sa kulungan. Ang nakita ng taong bayan, si Diskaya lang, si Sara. Yun ba ang big fish? Hindi po big fish si Sara Diskaya. May mas big fish diyan. Ano? Ah. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin ang mga nasa likod umano ng bilyong pesong anomalya, dapat silang managot lahat. Kung pananagutin nyo yung mga opisyalis lang ng DPWH, hindi po pwede yun. Pati congressman at senador na dawit dito, dapat silang makulong lahat. Nananatili ang mga tanong kung bakit ilan pa lamang ang nakakakulong sa ngayon. Nasa kustodiya na at nililitis sina Kontraktor Sara Diskaya at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways habang patuloy na kinikwestiyon ng mga kritiko ang kawalan ng iba pang kilalang personalidad na inuugnay sa kaso. Ito na, bakit hindi pa nakasama yung mga senador at congressman dito? Kay
kay Sara Diskaya. Dapat isinabay nyo niya sa dyan. Nang tumaas-taas naman yung ratings nyo dyan sa Malacanang. Mahirap dito, Mr. President. Nangangako kayo tapos hindi nyo magagawa yung pangako nyo. Dapat hindi muna kayo nagsalita nang mayroon kayong mapapakulong na big fish. Hindi big fish si Sara Diskaya. Hindi siya big fish para sa sambayan ng Pilipino. Kaya bumagsak ang trust ratings nyo. Yan ang dahilan. Sa totoo lang, Mr. President. Ano? Sa kabila ng matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre 2025, maraming big fish, kabilang ang mga senador, congressman at mayamang contractors ang makukulong bago magpasko. Isa lang nakulong si Sara Diskaya lang. Dahil malawakang korupsyon sa flood control project na umabot sa daang-daang bilyong peso. Ha? Hanggang Disyembre 27 ay maliit pa lamang ang aktwal na naaresto at nakulong. Puro maliliit po yan. Mga kontraktor, hindi po sila malaki. Karaniwang ay mga mid-level DPWH engineer, official, at contractors tulad ng mga mag-asawang Sara at Curly Diskaya na nakakulong sa iba't ibang kasos ng ghost project, habang ang mga high-profile politician tulad ni dating Senate President Francis Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva at iba pang implicated lawmakers ay nananatiling malaya. Bagamat may ongoing investigation at referrals sa ombudsman. Ang dahilan kung bakit walang big fish ang nakukulong pa ay ang komplikadong proseso ng pagbuo ng matibay na kaso. Kailangan ng malalim na ebidensya, affidavits at court approvals para sa warrant na tumatagal ng buwan o taon tulad ng nangyayari sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Dagdag pa rito ang political alliance at proteksyon sa loob ng gobyerno kabilang ang pamilya ng mga dinastiya. Ayan, si Martin, yung pinsan ni Bongbong Marcos na nag-resign lamang bilang speaker, at nagiging hadlang sa mabilis na accountability na nagre-resulta sa impresyon ng selective justice o palabas lamang ang anti-corruption drive. Palabas lamang ba ang anti-corruption drive? Taliwas ito sa mga binitawan ng ating Pangulo. Ang mabagal na progreso ay nagpapahina sa tiwala ng publiko. Tatandaan niyo po yan. Mahina ngayon ang tiwala sa inyo ng publiko dahil nga sa pangakong hindi natupad. Systemic ang corruption dito sa ating bansa. Bababa muli ang inyong trust ratings pagkatapos ng taong ito. By January, nangangako na naman kayo. Tapos ang ikukulong nyo, mga taga DPWH engineer, mga kontraktor, wala na naman itong mga nasasangkot ng mga senador at congressman. Abay, tuluyan po kayong lalagapak niyan, Pangulong BBM. Sinasabi ko lang po. Huwag muna kayong magbanggit ng ganito. Kung hindi nyo kayang iparesto yung mga malalaking isda. Yung mga high-profile politician na sangkot dito.
'wag na muna kayong magbabanggit. Ang hirap sa inyo, bitiw ng salita, hindi niyo naman kayang panindigan. Kagaya nitong November, nagbitiw kayo ng salita na may makukulong bago magpasko ng mga big fish. Big fish pa naman si Sara Diskaya. Kaya diyan bumagsak ang trust ratings niyo. Ayan mo, mas maraming makukulong sa 2026, Malacanang tiniyak. May susunod pang aresto. May susunod nga. Baka mga engineer ng DPWH yan. At saka mga maliliit na kontraktor ang ipapakulong nyo. Paano yung mga high profile politician na hanggang ngayon ay namamayagpag dyan sa Senado? Ipagkukulong nyo na lang lahat. Imposibleng hindi pa kayo nakakuha ng mga ebidensyang matibay sa haba na ng panahon. Huwag nyo nang hintayin magalit muli ang taong bayan. O baka matuluyan yung malaking rally. Baka magkaroon ulit ng malaking rally. Wag naman sana. Kasi nga, bitiw po kayo ng bitiw ng mga pangako na hindi naman natutupad. Yun ang problema po sa inyo. Sa totoo lang. Mahirap magbitaw ng salita. Mahirap magbitaw ng pangako. Sabi niyo, nangako kayo, okay sana kung ang pangako niyo, mga small fish lang ang mapapakulong nyo. Wag na yung big fish kasi kung hindi nyo naman talaga kaya magpakulong ng big fish, bakit? Tanggapin na lang ninyo. Bakit sasabihin yung may makukulong na big fish bago magpasko? Dapat small fish para maniwala yung taong bayan. Tapos ang sinabi nyo, small fish. Small, pero nakapagpakulong kayo ng high profile, hahangaan kayo ng tao dyan. Lalong tataas yung ratings nyo. Ang sinabi nyo, big fish, yun pala, mababang, hindi big fish si Sara Diskaya. Siya po ay nasa gitna lamang. Ano? Okay, mga kaibigan, mga kasama, wag nyo pong kalimutan. Like, subscribe, and share sa aking YouTube channel, Ramiro Boulder. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page. Salamat po!